Morning mga buddy. Kaya pala umiika-ika itong isang bibi natin ay napulupot pala yung kanyang paa. Ayan, namagana. Bigibing na maputol. Pulupot ng lambo. Tanggalin natin mga kabady. Kaya pala umiika, makalakad ng ayos. Napansin ko lang kayo na habang pinakakain natin. Papawalan ko na sila. Pwede na siyang pawalan to. Huwag lang habulin ng aso para ma-observe natin hanggang mamaya. Ayan o. Wawa. Pit na maputol. Hey! Salbahe ka. Nasasabi ko lang. Hey! Bukan nyo, sige. Okay na siya mga buddy. Nagiting yung paa niya. Ayan mga buddy. Untik na maputol. Sigla ka na. Mga buddy, tayo po ay mag-i-spray ng damo dito. Ayan. Dito. At si Kaka. Happy Fiesta Barangay Santa Rita. Fiesta kay Santa Rita mga buddy. Fiesta ka na RJ. Alayo, dat pala may drum dito. Ano ang gagawin? Ganda tayong solar tsaka drum. Mahirap sumalok doon mga buddy, masikip. Okay mga buddy, naandar na natin yung ating solar. Spray na tayo pandam. Diyan na tayo kung tubig sa paligi. Kasalok na lang tayo. Tayo mga buddy, dito makapal sa gilid oh. Pero paktay yan. Pero sa gawin doon mga buddy, manipis lang. Itong gilid lang na to, mataas-taasan damo. Buti na lang, bilog yung dahon. Specialty niya yan. Ito yung pinakagilid, yung pinakabakod. Tayo. Kaka doon, kabilang gilid. Talubungan kami. Yung spray natin sa kabila, mamaya pakita ko sa inyo yung resulta. Inabutan ng ulan eh. Pero medyo lanta na yung damo. Maganda sana kung di aabutan ng ulan kahit na isang araw lang. Since sa atin inabutan, wala tayong magagawa. Yan lang mga kabady oh. Unang karga. Pag ganito mga kabady, data minor lang yung makina para hindi tayo na agad
mabagal yung makina, mabagal lang din tayo maglakad. Ngayon pag bibilisan natin, lalakas natin yung makina. Hindi tayo pwede magbilis mga kabady, nakatamaan natin yung mga tangan sa ilalim, sayang, lalagas ang bunga. Pag land prep na si Kaka, oh. Dito manipis na dito, ng gilid yung makapal. Okay, mga buddy, naubos na natin yung unang karga. Na pangalawang karga. Nakarga na tayo mga buddy. Apat mga buddy. Pangapat pa lang eh. Yeah! Gamit ni Kaka yung isang patungan natin eh. Okay, pangapat na karga mga buddy. Let's go! Pag-spray mga kabady, hindi kailangan mabilis, kailangan dahan-dahan lang para matamaan natin lahat, or kung hindi man lahat hindi ganun kapangit pagka nagbigay ng resulta. Kasi pag inapuran mo yan, meron at merong hindi ka tatamaan. Ito mo siya parang polka dots. Pero kung minsan mga kabady, hindi naiiwasan yung ganun pangyayari. Kaya nga, wala namang perfecto, di ba? Pero hangga't maaari,
ayusin natin yung mga trabaho natin. Kumukulimlim na naman mga kabady. At maabutan naman tayo ng ulan. So maliwanag pa naman. Kumukulimlim naman bahagya. Ayan, tuloy tayo sa pag-spray. Panda mo naman ngayon. Yung last upload natin ay pag-spray ng kalamansi. Ngayon, panda mo naman. Lima. Sa ako tsaka 6 12 tapos na yung isang ay dalawang block mga kabady, nahati na namin, naka 12 karga, tiga-6 kami. Sasayang muna ako para bago natin tirahin yung kabila. Kakain muna tayo. Ay, gutom na mga kabady, hindi ko na maangat yung spray. Kakain muna. May sagutin natin yung isang komento na hindi daw siya gumagamit ng power spray kasi nga daw baka daw matagtag yung bulaklak ng kalamansi. So papakita ko po sa inyo yung i-spray natin ng power spray. May pagbalik natin doon. Ginagamit daw niya ay rechargeable. Matagal yun sir, at saka pagod yun. Eh kung yung di makina na tayo, nakakapagod pa, paano pa yung recharge? Pwede yun kung kukunti lang naman, mga ilang puno lang, pero pag maramihan pare, pagod tayo dun. Kain muna tayo. Masabo. Kaya na tayo nakabalik. Ba't pag sa handaan ka hindi nagluluto na sinigang na? Salimitan, kaldereta. Yung may nag-request. Sa oras request ka ay Hindi, ano lang ba? wala nga, puro ganyan, tuyo. Oh. Adobo, kaldereta. Wala rin Ay, may adobo ba? Meron eh. Meron. Hindi, yung adobo nila, Pinunyahan, mechado, mga ganun luto adobo eh. nila sosi eh. Meron pong gata. Ang balik nga, ang damputan. Alauna ng hapon ang ating oras. Nakakain, nakapagpahinga, ready na tayo para bumakbak. Alauna, bibiro na tayo para makatuyo tayo ng in-spray natin sa damo, para just in case di natin masabi kung uulan, at least ay nakatuyo na tayo. Kalahati na lang yung in-spray namin at natapos na. Maulan si kaka, maulan saglit sa kanila, tayo ay babanat na. Papakita ko sa inyo mga kabady yung ini-spray nating kalamansi. Ito ko sana ay wala noon, at hanggang ngayon naman ay power spray ang ginagamit natin. Ayun ay resulta ng ating ini-spray na damo mga kabady. Tamlay na, dilaw na yung iba. So yung ginagamit nating gamot na yun mga kabady, kahit yung paragis kaya niyang patayin. At matulis ang dahon, bilog ang dahon, paktay. Mapapakita sa inyo dito. Ito yung last karga natin na inabutan ng ulan eh. Ito, itong diretso na to hanggang doon sa kabila, nakakubo. Ayun o,
Salu-saluyutan, patay. Ayan. Salu-saluyutan. Pati malit, mga baging, manakap, aginay, yan. Aktay. Ay, yung tubig hindi ko nadala. Okay, papakita ko muna sa inyo yung ating ni-spray. Pisyan. Pati itong gilid oh, patay na rin. Spray ko rin yan mga buddy, yung gilid na yan, pati yung ilalim ng solar natin dun. Ito mga buddy yung ating ini-spray na ganito mangyayari mga buddy oh, pagka nasundot ng fruit fly, mga tusok, kakabukol-bukol. Kasi mga buddy, kung yan nagtatanggal pag gumagamit tayong power spray, malamang sa malamang ubos na yung mga bulaklak at bunga na yan oh. Yan. Ito mukhang nabakong yata ito. Hindi matibay. So nakikita niyo mga buddy, yan po ay sinisikap namin na tamaan lahat. Ibig sabihin pag nag-spray kami, lahat yan mula taas doon hanggang dyan sa baba na yan, talagang sinisikap namin na ma-sprayan ng mabuti. Ayan o. So hindi po yan matatanggal, o hindi po yan basta-basta masisira kahit tamaan ng spray. Ito may mga bunga pa tayo maliliit. Ayan. Ayan. So yung iba, palabas pa lang yung mga bulaklak ng iba oh, dahil pang mahabol. Pwede na yan. Kahit na wala nang humabot ngayon, tumatawad tayo ano. Pangilan-ngilan na malalaki na oh. Para madalang. Kalimitan kasi ay size number 4 pa, number 3. Number 3, number 4. Ayan. Ito number 3 ang size nito. Ito ay number 4 naman. Ang pampitas na size ay number 1 at saka number 2. Naku po, ayan na sinasabi. Maambon na mga buddy. Huwag muna. Ito pa yung spray namin mga buddy. Ito na mula dito sa paligid na to. Ito kasi daanan ng tubig yan mga buddy. Hanggang doon sa dulo na yun, ay nag-react na yung damo. Iba na yung itsura ng damo mga buddy. Medyo tumamlay na kumpara mo dito oh. Sa video ewan ko kung mapapansin nyo yung pagkakaiba, pero pag sa personal mga buddy, mapapansin nyo yung damo. Iba na kumbaga parang masaktan na siya. Iba na yung dating niya kumpara doon sa hindi pa na-i-spray. So magmula dyan, yan yung gilid na yan dyan, hanggang dyan, tapos hanggang doon sa pinakadulo doon, pababa dito hanggang doon sa dulo na yon. Tapos na namin spray yan. Dito naman tayo, magmula naman dito, papunta naman tayo doon sa dulo doon, kalahati. So yun lang po yung masasagot ko doon sa tanong ng isa nating followers no, na siya daw po kasi ang ginagamit na niya ay yung rechargeable. Pwede naman din yun kung ilang puno lang po, pero kung kami po ay gagamit ng rechargeable at ganito yung aming ini-sprayan, baka abutan na po tayo ng ano dito. Baka ilang linggo na hindi pa tayo tapos mag-spray ng ganon. Pero kung ilang puno lang naman, para din nabibili ng power spray, pwede naman din yan. Nasa nag-i-spray naman ng ano yan. Ayun o, ito mo, hindi naman po natatanggal yan. Nasa nag-i-spray naman po kasi. Sa amin lang kasi, kaya power spray, marami to. At saka, syempre, para malakas, pumasok sa loob din yung gamot. Dahil marami din namang mga bulaklak na nandiyan sa loob, na nagiging bunga. Para marami tayong mapipitas, di ba? Kasi once na hindi pumapasok sa loob, so sayang naman din yung mga bulaklak or bunga na nando sa loob na pwede nating ma-harvest, di ba? Gaya ng mga yan, no? Mga bunga na yan. Yan. Yan pa. Mga ganyan. Mga bunga, bulaklak. Diba? Ayan o, mga body. Hindi naman po natatanggal.
po yung natatanggal basta. Pero once na nabakong yung bulaklak, ay yun, matatanggal po yun. As mamamonitor nyo dito yan sa ilalim eh. Dito sa ilalim, pagka naglalaglag na siya. Yung mga naunang puno natin naglalaglag na. Doon sa gawin, doon puntahan natin. Kata sa inyo. Kasi kahapon na nag-spray tayo. Baka kahapon ba kami nag-spray? Kahapon napansin ko naglalaglag na siya. Ito, naglalaglag na siya mga kabady. Pero ito, tip ko sa inyo, monitor nyo. Ayan o, nagbibitaw na siya ng bunga o. Yan po ay normal yan. Ang hindi lang normal, kung yung mga nahulog na to ay may mga tusok, ibig sabihin po hindi po maganda ang pagkaka-spray. So pansinin nyo to nalaglag. Lalagyan natin sa palad ko. Sa tingin ko mga kabady, wala naman siyang tusok. Ito, may pailan-ilan na nalalaglag na. Normal kasi to. Yan o. Yung iba nabakong, pero yung iba kusang binitawan ng puno. Kasi nga hindi niya po kayang suportahan lahat yan. So yung hindi niya kayang ituloy, bibitawan niya. Yan o, naglalaglag na siya o. Yan o. Yan. Wala naman tusok mga kabady, mga ano lang to, mga binitawan niya lang talaga na may tusok kata itong isa. Wala, hindi niya lang talaga kayang suportahan. So dyan pumapasok yung kumisan. Ay pwede tayong gumamit ng mga polyar na kung saan yung pampakapit ganun, na sa mga bulaklak at bunga, na kahit pa paano maliles natin yung mga ihuhulog niya. Makalest man lang tayo ng 5% mga kabady, or 5 to 10%, malaking bagay yun, marami yun. Pero pagka yung mga nalaglag na to ay may mga sundot or may mga tusok ng fruit fly, ito nabakong lang, wala naman tusok mga kabady. Patapos na rin sa, hindi ko naman sinasabing magaling kami mag-spray mga kabady ah. Wala pong magaling. Marunong siguro meron. Or kung meron man magaling, ewan ko mga kabady. Kami po ay hindi magaling. Kung ano lang po yung ginagawa namin dito at pinakikita ko sa video, yun lang po yun. Yun lang po kami. Ganun lang po kami magtrabaho. Sabi nga, wala namang perfecto, di ba? Pero hanggat maaari, ayusin ang trabaho para maayos ang resulta. Kasi mga kabady, hindi natin pwedeng dayain ang proseso mga kabady, kasi lolokohin tayo ng resulta pag nagkaganon. Yan. So sana ay may natutunan din kayo mga kabady doon sa shinare natin na to. Kasalukuyang nagbibitaw siya na bunga, pero hindi pa yan mga kabady. Pag lumaki po yan ang gagamais, mga ganito kalaki, ito gabutil lang mais, ito mga ganyan ng size, maglalaglag pa yan yung mga natusok. Ayan, yung mga ganyang kalalaki, makikita nyo sa ilalim dyan, bibitawan niya yung mga ibang bunga, yung mga natusok at saka yung mga hindi pa niya kayang suportahan ng mga bunga. Kasi mga kabady, kung ito ay ilagay natin kung 100% at 100% yung ibinulaklak niya, halimbawa sa estimate nyo mga kabady, 100% halos buo paikot na yan sa isang puno ay may bulaklak at may bunga na gaganito, ganyan. Yan yung mga gaganyan, yan. So yan, yan mga ganyan. Once na may estimate niya na sabihin natin mga 100% kamo na paikot, meron talaga lahat. Mga kabady, yung 50 to 60% lang na ituloy niyan, ay napakarami niyan. Baka magkabali pa yung kalamansi. Kasi imagine niyo mga kabady, no, sa ikot na yan, sa pabilog niya na yan, meron ka 60% na nandyan, or 50% na lang kalahati. Ako nga, sabi ko kahit na 30 to 40% lang, masaya na.
Kasi mga kabady, marami yun. No, sabihin natin mga 50% yung tumuloy o 40% ganyan. Marami yun mga kabady. Marami ka nang maaani doon pagka ganun. Pero yan, hindi pa tayo nakaka-check or nakakasiguro dito kasi nga maliliit pa sila. Ang size po nito mga kabady, size po na matanghito. Ayan, ganyan pa lang ang size nila. Ganyan. So mga after 2 weeks, ano na yan, mga gamunggo na. Yan, mga gamunggo na yan. Or lalaki ng bahagya sa munggo, sa butil ng munggo mga buddy. So pagka mga isang buwan na yan, gangga saresa na, gangga alateris na yung bunga niyan. So syempre habang lumilipas yung buwan, lumalaki din yung bunga. Ng mga 2 months, gangga holen na siya. Pagka 3 months, gaholen na yung size niya. Or lalaki ng ganggaholen yung size after 3 months. Tapos mga 3 months ganyan, 3 months, pang 4 na buwan. Yun na hinihintay nyo mga kabady. Yun na hinihintay natin lahat. Pitasan. Tsaka depende rin kasi yan. Pag nagkasabay-sabay kasi yung bunga ng kalamansi nyo, pag nagkasabay-sabay mamunga at sabay-sabay napalaki, yun ang pitas nyo na makaka-volume kayo, yung marami, yung magkakasabay-sabay. Pero hindi kasi maiiwasan mga kabady, may mga nauuna talaga. So pag pumitas, yun lang talaga yung makukuha. Tapos yung second harvest, yun medyo marami-rami. Tapos pagka marami pa rin naiwan, ma-estimate nyo sa mga size ng kalamansi nyo. O yung pang third harvest, possible, yun ang volume yung harvest. Yung ibig sabihin yung halos mauubos niya na, mauubos na ng mga mamimitas yung bunga nung nasa isang puno. So, ganun lang po mga kabady. Ito sa atin naman ay tuloy-tuloy tayo mga kabady. Kahit na walang kasiguraduhan sa tatamaang presyo niyan, sayang naman mga kabady kung hindi natin, sayang yung panahon kung hindi tayo susugal ulit. So after nyan ay next na tayo ulit bago matapos yung taon at mapagkondisyon. Bago magpasko siguro makapagkondisyon na tayo dyan, kung depende sa panahon. Pagkayari ng bunga na yan ay papahinga muna natin yung kalamansi natin. 2 times kasi tayo ngayon, kaya yan, tingnan natin mapasahan ba't tama ang presyo niyan, okay lang. Importante mga kabady, makabawi sa gastos at mailaan natin para sa susunod na cycle natin. Kung mura man, sana makuha natin sa damihan, di ba? Sana. God's will ka. Thank you Lord. Pagkalooban niyo po kami ng masaganang ani. Pang siyam na karga natin to mga kabady. Tingnan mo na konti. Iinit tapos biglang kukulimlim. Kasi iinit. Nakalaban naman natin mga kabady pag nag-i-spray tayo ng pandamo. Yung ulan na yan. Basta nag-i-spray, kalaban ng ulan. Insecticide man yan or pandamo. Malapit na mayari. Siguro mga pang siyam natin to, no? Mga pasampu, yari na siguro tayo. Dito na si Kaka. Ayun mga buddy, pasampu na yun. Ano tayo tubig? Dito si Kaka. Tubig muna daw.
Oh. Possible baka last na karga na yun. Tanong yung si Kaka kung nasa na siya banda. Sait kan imbi maamuso na larad tao. Namabuto na lang. Ay, Galing kiling puso. puso uu. Butog tayo ang depo. May kisaging. Ay, ako pa nang Bakit mo ito puso ay tayo? Puso.